Hello po, ako si Omel Cruz at welcome sa aking channel. Hindi po ako nagpo-post para sa pictorial ha, pinapakita ko lang ang kuha ng Mavic Air 2 na merong anamorphic lens. Medyo weird no, tumangkad ako at lalong pumayat. Bagay pala ito sa mga taong hindi payat. Shout out Benjo Trinidad, Boy Ariel. Bro, sana nanonood ka. Ayan, much better. Diyan lang po kayo ha, pag-usapan natin ang anamorphic lens. Ito ang anamorphic lens na gawa ng Ulanzi. Nabili ko ito kay Mark Adapt for a special price. Sa lahat ng lens filter ko, ito ang weird ang itsura. Pero ito ang pinakagusto kong gamitin sa ngayon dahil sa output na kaya niya ibigay. Medyo mahirap tanggalin yung lock ng camera ng DJI Mavic Air 2. So ang paraan is push and twist counterclockwise. So ingat lang po sa pagtanggal para hindi masira ang gimbal. So, ito yung Ulanzi. Kung makikita ninyo yung mga paa niya ay maninipis. So, ingat po tayo sa paglalagay niya kasi madali iyang mababali, madaling masisira. So, make sure na kung ikakabit ninyo, nakasalpak lahat yung apat na paa dun sa butas ng camera. At saka ninyo po pipihitin clockwise hanggang sa marinig yung lock. Heto ang video comparison ng may lens at wala. Mapapansin ninyo kagaya ng nasabi ko kanina, mas tumangkad at pumayat tignan ng subject. Ito ay dahil sa distortion na nagawa ng anamorphic lens. Para makompensate, need nyo i-edit ang output video. Unlike sa ibang mga lens, ang nababago ay kulay at liwanag para makontrol ang frame rate para magkaroon ng motion blur. Dito, mas mapapansin na ang nabago ay ang aspect ratio o yung image size or area ng shot mas lumawak. Pero dahil compressed, mukha siyang naipit na picture. So need pa siyang i-edit para makuha ang tamang size o proportion ng subject. Sa video na ito, ang gamit ko na editor ay LumaFusion para sa mga iPad at iPhones. Bali sa settings ay dapat baguhin ang aspect ratio. Gagawin itong 2.39 by 1 or 2.39:1 which is the standard anamorphic ratio. Then, click mo ang video na gusto mong i-correct ang ratio. At after nun, i-click mo ang stretch. At mapapansin mo na na-stretch na yung picture at naging tama na rin ang size ng iyong subject. Naging proportion na siya. So basically ngayon, marahil ay alam nyo na ang anamorphic lens ay ginagamit para maka-achieve ng widescreen shots gamit ang hindi widescreen na camera. Kung ganun, pwede naman pala na dayain na lang, i-crop na lang ang video, which is yun naman talaga ang ginagawa ng marami. Halimbawa, ang waterfalls na ito originally shot na 16:9 na walang anamorphic lens. So pag kinrap mo siya, ang result ay putol ang ibabaw or ilalim or parehas. So ang solution na ginagawa ay kinukunan sa malayo para lumiit ang subject. Therefore, pwede na siya i-crop as widescreen. Ang issue lang is maliit na ang detalye. So pag zoom in dahil crop ang video ay mababa ang quality or medyo pixelized na. Pero take note, the word anamorphic ay galing sa word na morph, meaning change. Kasi nga dahil sa lens na ginamit, kinunan mo siya na distorted so hindi proportion kaya nag-morph ang video. Then yung word na ana, meaning back. So yun yung i-edit mo siya pabalik sa tamang proportion na magre-result sa pagiging widescreen ng video. So anamorph means to change back.
Thank